Sorry. So I'm going to discuss the continuation for the diode class. So let's discuss diode equivalent model. So I already annotated the notes here so that ako na lang ipang-highlight and diretso na ako mahatag sa inyo. Actually, na-upload na rin ako sa ato ang drive. Okay, so let's discuss diode equivalent model. So what do you mean by equivalent model? So an equivalent model is a combination of elements properly chosen to best represent the actual terminal characteristics of a device or system in a particular operating region. So the result is often a network that can be solved using traditional circuit analysis techniques. So basically, an equivalent circuit, it's like redrawing your components class para mas dali nimo siya ma-analyze ang yung whole circuit. So, saan na siya? Okay, natin mga examples today. But what we're going to discuss for the diode equivalent circuit are the three types, no? So, we have an ideal, simplified, and piecewise linear. Unya, ang mga conditions ani nga mga type of equivalent circuit kay ma-dive deep pod nato how we analyze each of them. Okay, so let's begin with the ideal equivalent circuit. So I've mentioned already sa last lecture nga ang ato ang silicon diode class, 'di ba? It needs 0.7 volts para ma-on siya. Okay, at least 0.7 volts. Now, I've also mentioned that ideally in a perfect world where you don't have any barrier potential sa imong semiconductor or sa imong diode, ang imong diode yun has zero barrier potential. That means ideally you don't need any di ka kailangan og certain values imong voltage as long as you apply a voltage source or V bias moon diretso imong ideal diode. Okay, so sa ideal diode class, this is the equivalent circuit. When the diode is forward biased, it ideally acts like a closed switch. So I don't know if you've experienced in your electrical circuit, kung mag-measure mo og voltage class sa isa ka wire, di ba wire na siya. Sample wire ni siya, kani nga wire. And then you connect your probe sa imuhang multitester here, and then positive, and then here negative. So you have here your multitester. Ang reading ana sa wire class is 0 volts. Okay? So ingana ang imuhang equivalent sa imuhang diode, ideal diode, when it is forward bias, it ideally acts like a closed switch. Okay? So kung atong i-redraw class, ang switch na to, I don't know if you're familiar with this. Ang atong switch looks like this, di ba? In symbol. Ana. Iba ba na? So, mo trigger siya, mo close na siya dira. Okay? Mo close na siya dira, and then kung open, ana ra po na yung symbol. Okay? So, when the diode is forward bias, it ideally acts like a closed switch tungod kay na may current kaga flow, so mura lang iyang gi-close ni nga switch. Okay? So, when the diode is reverse bias, mura sa siya open switch. 'Di ba sa ato ang silicon diode, kung gaon imong diode na siya voltage drop nga 0.7. Pero sa imong ideal diode tungod kay zero man ang imong barrier potential, zero sa imong voltage when it is turned on. So that means mura na siya og switch or mura na siya og wire. Okay? And this is your graph. Now, ato nang i-discuss sa next slide. Okay, so equivalent circuit class. For the forward bias, di ba na-example ko last time nga, example nag-on tag LED, okay? Dapat na resistor. So para makita ninyo ang beauty sa iyang pagka-switch. Kaya dili man pwede wala resistor kung naka-ideal diode. Kaya naman, ma-short po na imong battery. Murag imong gi-connect ra imong positive o negative, mabuto sa imong battery. Okay, so butangan na to siya resistor para better represent your ideal diode. So, your ideal diode is here, okay? And this is your anode, di ba? Anode, this is your cathode. Yung anode connected sa positive side sa imuhang battery. So again, kining longer nga line mo ni mo positive, kining shorter mo ni mo negative sa battery. So your battery here mo ni mo positive, so connected siya sa imuhang anode, okay? So this is forward bias. So unsa ganito basta forward bias imong ideal diode, it just acts like a closed switch. So mo ning equivalent sa imong ideal diode. Mura ra gyud siya wire, mura ra siya switch nga imong gi-on. Okay? So what happens is kani ang iyahang graph. Nganong kani man iyang graph?
So we have here a graph of the VI characteristics, a characteristic curve of your ideal diode. Nga, i-discuss po ni VI characteristic before. So X is your voltage sa imong diode and Y is your current sa imong diode. So nganong ani ra siya? Okay? Ang pasabot ani class, di ba kung naa siya sa y-axis, always zero ang imong x. Okay, whatever value sa imong current dira, always zero imong x. So for example, makuha tag point dire. Di ba ang coordinate ani kay VDID, okay? VDID. So it could be ang imong VD ana is always zero kay namo sa y-axis. Unya na siya value nga ID1, wala ta kabalon sa basta kay ID1. Kung mukha sa ta direct value, zero gihapon na imong VD. And this is your ID2. Nya kini siya nga value class is a manifestation ni siya kung ga-increase ang imong current, no, meaning gi-increase pud nimo ang value sa imong voltage diri. Unang gi-increase imong current, pero the voltage remains the same across your diode, which is always equal to 0. Munang forward bias na rin siya sa imong y-axis. Alright, sa imong reverse bias class, syempre ang ato ang negative diri sa battery connected sa anode, kimo man ang condition sa reverse bias. What happens is your ideal diode acts like an open switch. Okay, so what happens kung open switch siya? By the way, kini day siya class is, di ba this is your voltage sa diode niya, current sa diode. How do we measure the voltage sa diode? Di ba we connect your positive probe diri sa ato ang positive, kanima na itong positive, no? So, ang negative na to diri sa atong multitester. Ga-measure ta na sa multitester. So, pag read niya, oy, okay, 0 volts siya always. Okay, whatever current it has, 0 volts. So, what about sa reverse bias? Sa reverse bias, ga-measure ko diri class o butang natog ako ning i-move diri. So, kanina pa ako i-measure. Dili na 0 ako ma-measure class. Mo nang tanawon nato diri, dili man na 0 imong VD na value, negative lang, di ba? Nakita ninyo? Kung imong ID is na naman siya sa x-axis, no? So, ang coordinates po ani is always equal to, magsulat ta diri og coordinates. For example, kini nga point. This is your VD, unya imong ID is equal to 0. Kaya naka sa x-axis. Kini sad siya, VD1, VD1 eh. VD2, nya 0 sad ang imuhang current. So, meaning, 0 imong current tungod kay walay kuryente ga flow sa imuhang ideal diode. Pero naa kay value sa imong voltage. Now, mo tanong mo, ano na may value sa imong voltage nga open switch man siya. Na siya value tungod kay kung imong i-read class or imong i-measure ang imuhang ideal diode at this point, positive and negative probe sa imong multitester, ang iyang mabasa is kani kana iyang mabasa. So unsa man iyang mabasa ang value sa imong battery nga naka-negative. Dira naman imong negative dira. So meaning whatever value sa imong battery i-negate niya mo na imong value diri. That's why it is on the negative side of your VD or your x-axis. Kay negative value sa iyahang battery. Okay? Again, always 0 imong kuryente. Walay kuryente nga ni flow tungod kay reverse bias pero na kay reading sa imong voltage drop sa diode tungod sa na-read nimo nga across or parallel sa imong battery. Kini is always put 0 ang imong voltage tungod kay on man siya. Okay, tungod kay forward bias siya, 0 ang imong voltage kay the barrier potential of an ideal diode is 0 volts. So, 0 imong voltage pero nakay value sa imong current tungod kay gakandak man siya current. Okay, I hope that's understandable. Okay, adto ta karon class sa simplified. So what do you mean by simplified? Kini murag nagka duol ta sa realistic nga value. Kani kay super ideal mo ni class. Okay, very ideal, very perfect. Adto ta karon sa simplified. Simplified equivalent circuit sa diode is that when the diode daw is forward bias, kining simplified version, it is equivalent to a closed switch in series with a voltage source equal to the barrier potential. So, the example na nato here is the silicon. So, pwede ni siya germanium, pwede ni siya whatever semiconductor. Pero, for the purpose of this discussion, gamit sa tag-silicon class. So, ningon siya, kung naka-forward bias do siya, it is equivalent. So, pwede ni mo ma-redraw ang imuhang diode into a closed switch and series with a voltage source. Okay, basta na no windang mo ba nga na mo battery dira ma'am. Tungod kay
Ato lang giredraw. Ang tinuod jud ana class is ingani gyud na siya gitsura. Mo gyud na imong diode no. Kana jud imong diode. Kana anode ug cathode. Pero tungod gani kay equivalent circuit, unsay equivalent niya ma'am kung on siya or forward bias siya? Ingani ang equivalent. It is like an ideal diode. So mo na yung sulod class ha, mo na yung sulod niya. Okay, mo nang sulod sa imong diode ng equivalent. So gi-redraw lang nato siya para simpler or easier ang atong pag-analyze. So mura siya og naay voltage drop in series with the ideal diode nga kini kay switch ra biyan ni. Okay? So kung nalibog mo ay pwede ra din ako na i-redraw mga ana 0.7. Pwede. Kay tungod kay zero man po nimong voltage ani. Ay sorry, V na lang na. Zero man po na. So 0 plus 0.7 gyapon. So wala ka problema. Iya lang nang literal lang niya og redraw class ang definition na closed switch kana in series with the voltage source nga equal sa barrier potential mo ng 0.7. So kung tanaw na to ang graph kana siya na diri kanina lang ako i-discuss diretso. Ang box ako ani class sa kining equivalent circuit no to para mas masabtan ninyo. Kung naka-forward bias ang imuhang diode, mo na itong diode no, kanang naka-highlight di nga rectangle, mo na isulod sa imong diode gibali. So mo na itong diode. Okay, mo lang na yung equivalent. Kung naka-on daw siya, mo na imong anode, di ba? Mo na imong anode connected sa imong positive sa battery. Naka-on siya, mura daw siya og close switch, ana, plus the voltage drop nga equivalent sa imong barrier potential. In this case, kung silicon siya, 0.7 is siya. So, 0.7 plus 0 equals 0.7 na gyapon. Right? So, mo na equivalent sa imong forward bias. Kung reverse bias siya, class, actually, mura na siya ideal diode. Mura na siya og naka-open switch. Okay? Meaning, walay kuryente gaagi sa iya. Basta maingon mo, ma'am, asang 0.7? Wala siya 0.7 nga drop. Tungod kay wala man siya na on. Kini siya is a voltage drop nga you can read when the diode is turned on. In this case, wala man siya na on. So wala kay voltage drop dire. Okay? So mura ra gyapon siya og open switch just like here sa imuhang ideal equivalent circuit. So mao nang if you see the graph class, pareha sila og kini nga part no sa reverse bias. This is ideal ha. So tanawa, zero po gyapon siya kana. Pero the question is ngano nisibog man siya diri? Nisibog siya tungod kay dili naman zero ang imuhang voltage drop sa imong diode. Kini di ba? Zero ang voltage drop sa imong diode kung on siya. Pero sa simplified, dili na 0.7 na siya kung silicon na. So mo nang ni isbog ta diri. Murtag from here, isbog ta diri for the simplified. So meaning class, when your voltage is less than 0.7, mo ni siya ang imuhang value. Kini siya ang reverse bias. Yes, reverse bias siya. Kini siya forward bias pero less than 0.7. Ako naman nag-iingon gani no. Pero pareha ra gyapon siya og approach or pareha ra gyapon siya pareha ra gyapon siya og situation in which your VD is always gonna be negative of the V bias. Okay? Kay maski naka-forward siya ani nga area, okay, this is the value where your battery is forward, your diode is forward bias, but less than your barrier potential, zero gid always gyapon imong kurente. So mo nang appeal na siya nga part. And then kini nga part mo na din tong at least 0.7 volts na imong V bias. So always ang drop ani is 0.7. So again, kumukuha ta og point diri, this is your 0.7 always nga VD. And then you have a certain value sa imuhang current. Okay, kini po siya is 0.7 niya, lahi sa check value sa imong current. And again, these values depend on the value of the battery. Okay, so mo na siya ang imong simplified equivalent model. Adto ta karon class sa piecewise linear equivalent model. This piecewise linear equivalent model is the most accurate approximation of a diode. Mo gini siya ang most realistic. Mo na siya ang realistic yun nga realistic approximation tungod kay dili lagi perfect ang ato ang semiconductors or dili perfect atong components. So naagi na always like na siya small resistance, even ang wires class mingon ka nga zero siya pero
kung naka-on na gali na or nanay current kaga flow sa imuhang wire, na gini siya gamay kay nga resistance sa imuhang wire, no? Kay wala mo perfect nga wire. Nga na siya idea ba? So, wala say perfect nga diode. So, when the diode is forward bias, same gyapon siya sa imuhang simplified, pero naatay i-add nga small dynamic resistance. Okay? So, this is like a closed switch in series with the barrier potential voltage and a small small forward dynamic resistance. Right? So, ingani siya itsura before ko mo ato sa definition sa reverse bias. Okay? Ingani ang imuhang equivalent sa imuhang forward bias nga piecewise linear equivalent model. So, mo mong diode. Okay? Kung naka-on siya, unsa siya equivalent siya sa imuhang. Mura na nimo gipangdungagan class. Kaganina, mo ni ang ideal. Pagkabot sa simplified, gi-series na to siya aning voltage drop sa imuhang equivalent sa barrier potential. Pagkabot sa piecewise, dungagan na to siya gamay kay nga dynamic resistance. Okay, so mga inana lagi siya, di siya mabutog 100 or siguro na yung mga nga nga value, pero inana lagi siya gamay, di na siya mabutog 1,000 value class. Okay, so again, i-series na siya karon with kaning tulo ka components. Okay, so again, mo ni ang sulod sa imong diode. Mo ni siya ang whole diode nimo, and then mo ni ang equivalent. Okay, that is for the forward, kani siya. Okay, what happens to the diode or sa equivalent niya kung reverse bias siya? The diode is reverse biased. It will act as an open switch in parallel daw with the large internal reverse resistance. So karon dili na siya pareha sa imong simplified o sa imong ideal nga open siya. Open nga po siya class na gani. Ningon siya dre open switch in parallel with the large. So na siya open nga murag switch dira murag sa imong ideal o sa imong simplified. However, it is parallel sa imong tawag niya ni term niya large internal reverse resistance. Tungod kay every component class nagi na siya again kung giingon nga na siya internal resistance no nga pagbuhat sa itong mga component again kay di man siya perfect dili nimo siya pwede or dili impossible kay siya na zero gyud ang resistance. Okay, naagi na siya gamay nga resistance. Kana nga resistance class mo gamay pa jud na siya pag abot nimo pagpaon nimo sa diode. Pero kung off siya dili off. Kung nag-reverse bias ka meaning nakay heat nga gi-apply or energy nga gi-apply outside sa imuhang diode, though reverse siya, na siya dako kay nga resistance. Dako kay siya nga resistance tungod kay kung dako imo resistance class, di ba wala kay current nga mo flow kung dako kayo or kung naa man gani gamay kayo nga current ang mo flow sa iyaha. Okay? Pero nagya po siya super gamay, siguro mga in this case na siya mga microamperes ana siguro nga kagamay. Okay? So that means when you measure your resistance or your voltage across your diode nga naka-reverse, na kay mabasa nga super gamay nga voltage. Super gamay. Okay? That is why, if you look at the, okay, zero gyapon ang current. Okay. Nakay gamay kay class pero very negligible. Para basin malibog mo ba? Kini sa imuhang piecewise, zero gyapon na ron. Kini nga part man imong naka-reverse, diba? Until man na siya, padulong pa naman na siya. Okay? Zero gyapon siya, pero, tanawa gali class, if you remember kani siya, okay? Na siya gamay kayo, kung ato nang i-zoom, dili man gina siya sa zero, na siya super gamay kayo, bitaw kana. Okay? Kita man na. Actually, ato itong gi-discuss na to sa characteristic curve, this is piecewise linear nga equivalent sa diode, the most realistic approximation. So, nakay super gamay nga current, tungod sa imong large internal resistance. Okay, kung nakay, it's considered as one component, manggod no, allowed gyapon or naagya po mo, kubalik naagya po mo absorb sa imong current ba, pero super gamay ang ma-absorb dire. So that's why, di wala lang gipakita dire, pero nana siya gamay kayo nga value from your zero nga x-axis. Okay, so pag abot mo sa forward bias nga part class, di ba ang ato ang ideal diode kay nakaana from 0. Ang ato ang simplified kay gisibog na to gamay 0.7. Ang kaning piecewise gislant na slant lang siya gamay. Ngano na slant mo siya gamay? Tungod kay
ang imuhang resistance magud sa simplified. Okay, atong resistance simplified. Okay. So, ang resistance nato sa simplified is always gonna be the difference no tanawa gani zero na siya gi-highlight diri. Zero ang imong resistance. Wala mo kay gi-add diri nga resistor nga equivalent, di ba? Wala kay resistance nga in series with these components. So zero always imong resistance, okay? So pag add nimo ana tanan, it's always gonna be 0.7. Pero here, tungod kay naa kay dynamic resistance, ang term nga dynamic resistance is the resistance that is present when the diode is forward bias. So tungod kay naa kay dynamic resistance diri, ang imong VD mo nang gibutang niya diri, gi-highlight na niya. Gikan diri nga polarity, padulong diri nga polarity mo man imong diode. Pero tungod sa imong dynamic resistance, pag add nimo karon sa 0.7 plus kini zero man eh. Dili na siya 0.7 tanan kay naamang kay resistance diri, meaning kung nakay current, nakay voltage drop diri nga super gamay. So butang nato kini is the voltage resistance of your resistor. So voltage of your resistor. So this is VIR, Ohm's law. So this is your current. So what kabalo pila current? Super gamay siguro times 10 ohms. Okay, mo na imong voltage drop ani. I-add pa man na nimo karon sa 0.7. Okay? That is why nakaslan siya gamay. Nakaslan siya gamay. Tungod kay, for example, kani siya nga value sa imong current kay dako-dako. So meaning, dako po ang imuhang ma-add sa 0.7. Okay? Mo nang until 0.8 siya. Okay? It could be, kani siya, kay naara ni siya around nga 0.05, ana, volts. Okay? So if you add it, that is 0.75. So na siya around diri. Until, pero dili po na siya maabot nga super na gyud nga more than siya 0.8 or 0.9 class. Kay although dili siya ideal, gi-design man gyapon siya nga naara siya tolerance gamay no. 0.7 padulong sa around 0.9. Pero in this case 0.8 ra gani yang i-consider. Okay. So again, bahala gamay kay siya voltage drop. I-consider gyapon nato because that affects your graph. Okay, so in summary class, mo na nga to ang type. So you have the ideal, mo na nga to ang symbol or model, and then this is your characteristic nga graph. For the simplified, dungagan lang nato og voltage drop nga equivalent sa imong barrier potential. So kani ang imuhang graph. And then for piecewise, this is the complete model. Dungagi lang siya class og resistor or dynamic resistance. So mo nang naka-slant siya. Okay, so that is a summary. Let's solve for maybe one example and then I'll leave the second example to you to solve. Pero nan ako naka-annotate. I-review lang siya. Okay, let's begin with number 1. Determine the forward voltage and forward current for the diode circuit in A. Kanina siya. For each of the diode models. Okay, assume the dynamic resistance. Okay, ang pasabot sa for each of the diode models is tanaw na nato unsa ka ato ang voltage daw sa forward voltage pero pwede ra na nato ikuan class ha. Sa akong giingon last time is di ba some books use VF just to indicate that is forward voltage, meaning the voltage when it is forward bias. Pero para dili ta mo confuse ato lang nang i-VD tanan para what if dili di siya forward, reverse na siya, at least ang ato ang notation is encompassing, which is the voltage of the diode. So kini siya is your forward current or the current when it is forward bias. So again, pwede ta mo gamit og ID ana. Okay? So ang pasabot ani unsa daw kuno ang VD in comparison, unsa daw kuno ang voltage drop sa diode o current sa diode for each of the diode models, meaning kani daw nga diode atong i-assume nga ideal. That's the first case. The second case is i-assume na to nga simplified siya, and the third one is i-assume na to nga piecewise siya. And let's get the values of the voltage and the current. Of course, it should be expected that those have different values. Siguro dili lang gyud kayo layo pero they should have different values as seen here sa ato ang VI characteristic. So let's begin with the ideal. Okay. Ako na lang gislat class ha. So nag-note na ko dali. This is your VD, ID mo ito pangitaon. So let's assume class that this is an ideal diode. So first is tanawon sa nato. Ato sang i-verify, is this really forward biased? Yes.
because the positive side of your battery is connected sa imuhang anode here. Okay, forward bias, correct. So meaning the diode is on. So when the diode is on, unsa man siya kung ideal. We assume nga ideal siya. Okay? Kung ideal siya, mura na siya close switch. Diretso na siya, mura na siya wire. So kung tanaw na to class, ang voltage drop sa diode, pwede ta mag KVL, pwede sad ta magmata-mata kung kaya na to. Pero mas nindot mag KVL ta. So if we use KVL here, clockwise, so we can get -10. I'm sure couple one is electrical circuit. So we have -10 volts, okay? Nya plus 1K times ID, okay, times the current niya, nag-assume ta nga ID na siya. So, -10 plus 1K times ID plus ang imong VD. So, pwede ta mag-assume diri nga polarity diri gisuod. Diri man jud ang positive, okay? Kani siya, mo man itong VD. From your anode to cathode. So, muna itong VD. Okay? Plus VD. So, all we have to do is get the ID. Saan pag-get sa ID? Ang ID na to is dali na to makuha class nga naman. 'Di ba in this equation you have one equation niya, two unknowns. But we know that an ideal diode, ang voltage drop niya kung on siya 0. So that's why we have here VD is equal to 0 volts. So kung 0 ni siya, well, we only have one unknown left which is ID. So we can get ID which is transpose mong 10, so 10 divided by mong 1K. Okay? So that would be 10 milliamperes. Okay, and pwede na to ma-check class nga naman. Tungod kay 0 ni or mura na ni siya wire, kini imong 1K resistor, mura na po siya parallel sa imong 10 volts. Although visually mura siya dili parallel, pero pwede na to siya ma-rewrite. Tungod kay wire man na siya, pwede po na to para mas dali sa inyong mga mata, pwede na ko ibutang diri ang 1K, di ba? Na diri ang diode na to. Pero again, mura naman siya wire. So, makita na to nga imong battery parallel sa imuhang resistor nga 1K. So, dali ra kay tan-aw nimo. This should be 10 volts. 10 volts man pud ni. So 10 volts nga voltage drop sa imong resistor divided by its resistance mo na imong kurente nga 10 milliamperes. Meaning, ang ni-flow sa imong kuan class na ang ni-flow sa imong 1K man good, mao man pud na ni-flow sa imong diode kay series ra man sila. Okay? So that's why maski nag-solve tag ID nga ni-flow sa imuhang 1K, mao na pud na ang ato ang current sa atong diode. Again, tungod kay diretso raman. Unless kung nakay component sa mirror gibutang dili na siya equal. Okay, series raman silang duha, so same ra sila kurente nga ni Agi. Okay, that's for ideal diode. Ato ta kung mag-assume ta nga simplified siya. So unsa kay itong simplified? Mura siya og switch, close switch unya series sa imuhang 0.7. So we assume that the diode is, kung wala ko gibutang diri nga assumption class, simplified. Kung wala ko gibutang diri nga germanium ba siya or whatever, ang atong default ana is silicon, okay? So for simplified, naalan tay gi-add nga voltage drop sa equal sa voltage or barrier potential. So again, on man ni siya, nara siya 0.7. So karon mausab gyud nga ato ang values, di ba? In this case, by the way, dili ta malimot sa atong gipangita class. Atong gipangita kay VD ug ID, no, so we already got that here sa ideal. 0 nga VD unya 10 milliamperes nga ID. Tanaw na to kung same ra ba sa simplified. Of course, dili gina same, no. So ang ato ang VD class is 0.7. Kay mo man ang voltage drop across your diode kana diretso. Diba kung giingon kung imuhang diode is turned on, it is equal to the barrier potential. In this case, 0.7. Okay. So KVL gyapon ta same sa tong ideal. Pag KVL na to, same equation, pero dili na ni siya 0. Ilisan na to siya og 0.7. So karon the ID will be lesser, no? Kay that is 10 minus 0.7 over 1K, that is 9.3 amperes. Okay? So again, mo ni siya ang nag-flow sa imuhang 1K, mo sa nag-flow sa imong diode ang 9.3. Inya nakita na to class nga ni decrease ang ato ang value, no? Ano ni decrease man siya? It makes sense nga mo decrease imong value tungod sa imong presence sa kaning voltage drop nimo. Kay the more you add sorry class, the more you add mga components, magtunga man na sila karon sa voltahe. So magtunga sila sa voltahe, magtunga sila sa kuryente. Mugamay sad ang kuryente nga ni flow. Okay? So
Mao nang kung mag-add ka components, magkagamay gina imong kuryente. So that means, when we solve for the piecewise linear, wala pa lang taga-solve, pero kabalo na ta, atong expectation should be lesser pag siya than 9.3. Pero tanaw ninyo class, dili man gyud siya layo kay 10 og 9.3. Okay, unless na lang kung na 5 MA ni siya, murag ka na nanay something wrong sa inyohang pag-solve. They should be different, but they should their values should be close to each other. Okay, ito ta karon sa piecewise linear. So the piecewise linear, katong 0.7 adan na nato og dynamic resistance. So nag-assume naman siya diri gitagan tanyag value. For dynamic resistance, that is 10 ohms. Okay, so nag 10 ohms ka dire. Alright, so pag KVL na to karon class, dili na to makuha dito ang VD no kay wala man gud ta kabalo sa kuryente nga ga-flow diri. Kay ang pagkuha nato sa VD di ba is 0.7 plus the voltage drop ani. Pero we cannot get the voltage drop of this dynamic resistance unless we have the value of the current. So kung mag-KVL ta class dali na siya because we have negative 10 plus 1K times the current ID plus 0.7 unya plus ang ga-flow man sa imuhang dynamic resistance class is the same with the current nga ga-flow sa imong 1K, the same with the current nga ga-flow sa imong diode. So meaning, isa ra na siya ka-unknown, ID og ID, okay? 10 times ID is equal to 0. So if we solve that, ang ID na to is 10 minus 0.7, transpose na siya, divided by 1K plus 10. So we have an ID that is 9.21 milliamperes. So although, again, different siya, expected nga different yun, lesser yun siya than simplified, pero dili na kayo siya layo og value. Kay tungod kay gamay raman kay atong gi-add nga resistance good. Alright, what will happen now to the voltage drop? Katong giingon na naman value sa current. So i-times na to siya sa 10 ohms mo nimo voltage drop gini. Voltage drop ni sa imuhang dynamic resistance. Voltage drop na siya. Plus 0.7 mo na din na kay 0.792. Okay? And this should be a bit higher in value than your simplified. Okay, mo na itong itanaw. And momote siya ang sa VI characteristic curve na to, di ba? Higher good siya. A bit higher lang. Okay, so that would be for the piecewise. That would be for all diode models class. This is the ideal, simplified, and piecewise linear for forward bias. Pero sa number 2, I leave it up to you. Pag-analyze no para naamoy nasa may critical thinking nga ma-practice, okay? So this one sa number 2, gi-reverse na to class. Gibalira na to ang diode class. Okay, naka-reverse mo na siya. And then you have to solve for the ideal, simplified, and piecewise linear, and what will be the value for both, again, the voltage and the current. Okay, so kana na naman ko yung notes dire, kamo na lang ang mag-analyze na. And then here, next na lang ni nga discussion. So dire lang sa tataman for the diode equivalent model. So that will be the end of the lecture, and I guess we can have our first long quiz next week. So study this weekend from the very beginning up to this topic.